Hello, Blessed Day Church. It is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness. No matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance. The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we miss being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Besides from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service. Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Good morning, Church of God. Tumayo na po tayo at simulan na natin ang ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Hallelujah! 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 Purihin ng Panginoon. Ipalapak natin ating mga kamay para sa Diyos. Hallelujah! Alam po, sama-sama po tayong muling umawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Awitin natin. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin.
Kat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Amen! Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Palakpak naman po natin ating mga kamay para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa lihay mong nagpas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tubang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Amen! Hallelujah! Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Amen! Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Hallelujah! Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Purihin ang pangalan ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tunay na makapangyarihan at tunay na karapat-dapat sa lahat ng ating pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Oh yes, God. Panginoon, kaming mga anak mo sa oras na ito ay lumalapit sa iyo, Diyos. Bitbit ang aming mga papurit pagsamba, Panginoon, para sa dakilang pangalan mo. Sa mga oras na to, Panginoon, allow us, O God, to remember. Ipahintulot mo
na maalala namin ang lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Mula sa aming pagsilang, Panginoon, tunay na ikaw ay naging mabuti at paulit-ulit mong tinatanggap kami, Panginoon, na iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Salamat. Kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang mga verses mula sa Mateo 11:28 hanggang 30 na nagsasabing, lumapit kayo sa akin, lumapit kayo kay Jesus. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan tayo ni Jesus ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinagagawa. Mga kapatid, ito ang Diyos na pinupuri at sinasamba natin sa lugar na ito. Karapat-dapat. So whatever ang dalahin natin ngayon, ilapit natin ito sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang natatagpuan, sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon,
ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong liling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. God. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng diliham mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. 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 Hallelujah,
Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Mag-ari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila. Hallelujah! Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, O Diyos, O Diyos, dakila ka. Hallelujah! Dakilang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Muli palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Panginoon naming karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba, kami bilang isang simbahan, O Diyos, ay nananalangin, O Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon, na iparanas mo sa iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, na sa tuwing kami ay umaawit ng papuri sa iyo, na sa tuwing itinataas namin ang aming mga kamay, Panginoon, at ibinibigay namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga suliranin sa buhay, O Diyos. Ikaw ay nakikinig sa amin at ikaw ay handang palaging tumulong sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Kung gayon, Panginoon, pag-alabin mong muli ang aming mga puso, Panginoon, na sa aming maririnig na salita, Panginoon, mula sa iyong lingkod, O Diyos, tunay nga na mabago ang aming mga buhay, Panginoon. Kami ay katagpuin mong muli, Panginoon, sa lugar nito, O Diyos. At ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, ang aming pag-asa at kanlungan. Amen. Amen at amen. Hallelujah! Hallelujah. Are we blessed, church? Ang mga napagpala po sa pagsamba sa Panginoon, pwede po bang muling pumalakpak sa ating Panginoon? Sabi ko po, palakpak para kay Jesus. Amen. So, welcome po and good day. Likewise, doon po sa nakikinig sa ating online
I know and I do believe na i-encounter po tayo ng Lord ngayong umaga. Doon pa lamang sa pagsamba natin, naranasan na po natin yung hipo ng Panginoon. There will be more. Can we say amen? Marami pang gagawing magagandang bagay ang Diyos sa araw na ito. Just open your heart, be receptive, and be sensitive sa galaw po ng banal na Espiritu Santo. Can we say amen? And just to give you a short, brief announcement, this coming week we'll be having our prayer and fasting. So 3 days po siya. Yung ating pong first day, this coming Tuesday, online siya. So turuan na lang po natin yung mga kapatid po nating mga bago kung paano sila ko-connect. Every 6 p.m. po ng gabi yun. Tapos yung second day po natin, dito po tayo, on-site. Tapos yung Thursday, online. Yun po, napaka-powerful po ng prayer pag sinamahan mo pa ng fasting. Amen? So sino po rito ang gusto mo magkaroon ng breakthrough, magandang pagbabago sa buhay mo, magsabi ka ng amen. So we need to pray and fast. Amen? Pero hindi ho natin magagawa yan kung sa ganang atin lang. At mga bagay na spiritual, hindi ho natin kaya pag wala po yung galaw at kilos ng banal na Espiritu Santo. Amen? So kaya nga po sa umagang ito, I'll be teaching to you or sharing to you about ignition point. Yan po yung topic natin this morning or this day. At bago tayong magsimula, pwede po bang muli tayong yumuko? Panginoon, muli, we humble ourselves before you and we always tell to you, God, at lagi nga po naming sinasabi na kung wala ka sa aming mga buhay, wala po kaming magagawa. Kaya ang dalangin ko po, Lord, I pray na just continue to touch the hearts of your people. Give them a heart, pusong tumatanggap ng iyong salita. Dahil po naniniwala po kami, makapangyarihan po ang iyong salita. At ang salita mo, Panginoon, ang makapagbabago inside out ng aming buhay para magsilbing pagpapala ang buhay na ito na hiram lamang namin sa iyo sa mga tao ring nakapaligid sa amin. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita, and Holy Spirit, take full control in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So just the same, we'd like to welcome ang ating mga bisita. Galing pa yan sa Tabakuhan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At meron kaming sasabihin sa inyo. COG Olonga po, are you ready? Ready? 1, 2, 3. We love you. We love you with the love of the Lord, mga kapatid. Welcome. Amen? So, yun po ang itinuro ko po last Sunday. We've studied about starting point. Natotoo naman po na kailangan matutunan po natin sa buhay po natin na meron tayong magandang sinimulan o sisimulan. Sabi nga, kung magsisimula ka na rin lang, simulan mo na ng tama. Huwag sa mali. So meaning, ang ating pong batayan or guide ay yung mga sinasabi ng Lord sa Bible. So ang starting point po, napakainam po sa lahat ng ginagawa po natin sa ating buhay, ay yung nananalangin muna tayo. Pinagpipray muna natin. No? Lahat ng ginagawa po natin. And truly, doon po kumikilos po ang banal na Espiritu Santo sa buhay po natin at ang Diyos at nangyayari po yung magandang plano ng Diyos sa buhay po natin. Amen? And this morning, like what I've said, ito po ay aking isi-share, ang title niya ay Ignition Point. So, sabi po dyan sa Book of Acts, Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth." So po yung binabasa po natin, si Jesus po ang nagsasalita. At ang kausap niya po ay mga disciple. Ang sabi niya, you will receive power of
the Holy Spirit, when the Holy Spirit comes to you. At for the sake po ng mga nakikinig at ngayon pa lang nakikinig at hindi ka pa talagang matagal na Christians or born again, and just to give me an space to explain, ang banal na Espiritu Santo po ay isa po siyang persona. Kaya nga po kung papansinin po natin, nananalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pero hindi po siya hiwalay-hiwalay, katulad nung pagkakaintindi po natin. Spiritual po ito. Ibig sabihin, tri-union sila, iisa lang sila. Harmonious, nag-work sila. Kaya nga po, pansinin natin si Jesus nung siya ay nandito sa mundo, nung earthly ministry niya, no? Hanggang 33 years old niya, ay ang lagi niyang binabanggit ang kingdom ng Lord at ang kanya pong sinishare, yung mag-glorify ang Diyos Ama na nasa langit. At si Jesus naman po ay sabi niya, iiwanan ko yung tigapagturo. Yan po yung banal na Espiritu Santo, dahil po ang banal na Espiritu Santo po, siya naman ang nagtuturo, nagre-reveal, at nagpapaalala sa lahat ng katuruan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Walang contradiction. Kaya lang, sa katotohanan lang po, some or many Christians right now or people, hindi po nila lubusang nakikilala ang banal na Espiritu Santo. Amen? At yan po, going back just sa text, yan po ay nung panahon na babalik na ang ating Panginoon sa langit. Kasi namatay po siya at muling nabuhay after na pinako po siya sa krus. At ito po yung nagstay pa siya ng 40 days sa mga disciples niya, at yan na po yung Book of Acts. Kaya nga po tinawag na Book of Acts yang gawa na yan ng banal na Espiritu Santo. Diyan na po nagsimulang kumilos ang banal na Espiritu Santo sa bawat taong nananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Can we say amen? Amen? Kasi noon, pinipili lang ng Lord sa Old Testament, pupunta lang siya sa prophet, Spirit of God, sa King, pero ngayon, sa bawat nanampalataya kay Kristo, available na po ang banal na Espiritu Santo. Can we say amen? Can we say amen? So yun pala lang ang requirement. Kailangan magkaroon ka ng relationship sa ating Panginoon. Hindi religion, kundi relationship. When we say relationship, tatanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Iti-turn over mo na yung buhay mo. Amen, siya na yung may control ng buhay mo. But by the time, papasok na ang Holy Spirit sa atin, siya na ang gagalaw, siya na magiging driver ng buhay mo. Can we say amen? Kaya nga po, dito po mapapansin natin, but you will receive power of the Holy Spirit. No, when the Holy Spirit comes on you, sabi ni Jesus, mag-antay kayo doon sa Jerusalem at darating yung banal na Espiritu Santo at tatanggapin nyo yung kapangyarihan. Parang sabi ni Jesus, huwag kayong gagalaw. No? Kasi yung mga disciples, excited sila magpagamit sa Lord. Nakita nila yung mga signs and wonders and miracle na ginawa ni Jesus during His earthly ministry. 30 years old, nag-start 3 years. Within 3 years, ang dami, ang mga bulag nakakakita, ang mga patay nabubuhay, ang bingin nakakarinig. Yung mga may ketong gumagaling. Kaya excited sila, pero sabi ni Lord, wait, but you will receive power. Kasi hindi sila magiging effective sa pinapagawa ng Lord pag wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kailangan po mabalot sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya si Jesus po, pansinin niyo po, nung siya po ay binautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River, meron po yung Holy Spirit. And by that time, grabe na po ang ministry
earthly ministry ni Jesus, kamangha-mangha. Yung kingdom, yung nangyayari sa langit, nangyayari sa lupa. Amen po ba? Kaya nga, 10 days nung sinabi yan ni Jesus at bumalik na si Jesus sa langit, at nangyari po yung pangako ng ating Panginoon. So, paki-click ulit, kuya. Ang sabi po dyan, all of them, walang na-spare doon sa mga nag-antay. Pumunta sila sa Jerusalem, sabi, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ibig sabihin, hindi nila ma-contain yung power, yung tongues of fire. No? Yung talagang dating dry, talagang nagpuri, yung kumbaga parang kung ikaw ay Pilipin, nakakapag-English ka, nakakapagsalita ka ng Russian language, dahil sa sobrang, puspus. Kasi sabi nga ng mga tao na nakakarinig dahil sa sobrang power ng Holy Spirit, nag-worship sila kay Lord. Ano ba ito mga lasing? Sabi ni Peter, hindi. Yan? Puspus ng banal na Spirit kasi tanghali. Kaya anong nangyari po noon, nakita po natin ang resulta after po niyan. Si Peter, nung nag-share siya patungkol kay Jesus, 3,000 po ang na-convert na nampalataya sa ating Panginoon. Why? Kasi may power na. Ang Diyos na ang kumikilos. Hindi siya mahabang nag-preach, kundi galaw ng Espiritu Santo. Ang tao tumatanggap sa Lord. Merong revival na nangyayari, nakukunbit. Na Lord, kami makasalanan at ino-offer ni Peter sa galaw ng banal ng Espiritu Santo ang masaganang biyaya ng ating Panginoon. Kaya nagre-respond ng taon. The next po ni Peter, 5,000. Biruin niyo yun. Araw-araw may dumadagdag sa kanila. Dahil sa galaw ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya nga po, kailangan nasahin po natin ang mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Sa totoo lang po, kaya ka nakapunta ngayon sa church, kaya ka nakapakikinig ngayon, hindi yan dahil ikaw o sa strength mo, kundi nilid ka ng banal na Espiritu Santo. Yung iba rito, in-invite, di ba wala kang kaplano-plano, pero bakit ka sumama? Kasi may banal na Espiritu Santo. Ngayon, kaya ka nakapakikinig ng tama sa oras, dahil alam mo, ang banal na Espiritu Santo ang nag-set sa iyo ng time para makinig ng salita ng Panginoon. Can we say amen? Kaya po ang kailangan, makipag-cooperate po tayo kung gusto mong mapuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kailangan yung cooperation. Huwag mong kukontrahin. Kaya yung tinasabing ang konsensya. Di ba yung parang wala kang planong pumunta ng church, wala kang kaplanong-planong mag-pray, bakit ka nakakapag-pray? Kasi nakikipag-cooperate na yung spirit mo sa banal na Espiritu Santo. At ang kailangan para makakilos siya, surrender. Kailangan walang hahadlang. Hayaan mo siyang mag-take full control sa buhay mo para sa pagtanggap mo ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kasi po, ang gusto ng Holy Spirit, lumalim yung ating relationship sa Kanya. He's a person. Gusto niyang lumalim yung ating relationship sa Kanya. At pagka ikaw ay puspos ng banal na Espiritu Santo, binibigyan mo na ngayon ng priority yung mga spiritual na bagay. Priority mo na siya. Amen? Gustong-gusto mong mapakinggan ng salita ng Diyos, gustong-gusto mong magpunta sa church para mag-worship, gustong-gusto mo nang umaten ng mga gawain ng Lord at gustong-gusto mo nang gamitin ka ng Lord na makapagdala ka pa ng maraming kaluluwa sa Kanya. Can we say amen? Amen? Kaya nga po,
gusto ko rin po explain sa inyo, yung iba kasi hindi naniniwala na hanggang ngayon gumagalaw ang banal na Espiritu Santo. Kasi ang kanila pong paniniwala, dyan lang yan, nung kapanahonan ng mga apostles, doon sa Book of Acts. Church, to support my stand on this point, basahin po natin itong Acts chapter 2, verses 38 and 39. Ang sabi po dyan, Peter replied, "Repent and be baptized, and every one of you in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Next. "The promises is for you, your children, and for all who are far off, and for all whom the Lord our God will call." Tayo po'y tinawag ng Panginoon. At maraming tawagin ng Panginoon. Kaya, available po ang banal na Espiritu Santo. Kasi po sa totoo lang, pag wala pong galaw ang Holy Spirit, ngayon po sa atin, mga kapatid, mukhang hindi natin matatapos ang finish line. It is only the Holy Spirit will help us matapos natin ang journey, ang takbuhin ito. Makarating tayong lahat sa finish line. At magkita-kita tayo doon sa langit. Can we say amen? Amen? Sino po rito ngayong umaga, excited kang punuin ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos? Pumalakpak ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, dapat kamtan mo ang personal na bautismo ng Holy Spirit at taos-pusong hinahanap mo ito at hinahangad mo. Kailangan hingin mo sa Lord, Lord, ano ba itong tinuturo ni Pastor? Libre pala ito. Ito yung magbabago ng buhay ko. Ito yung magpapaganda ng relationship ko sa iyo. Ask, and you will receive power. Amen? At karapatan mo yun bilang mananampalataya. Amen? Bilang Kristiyano at bawat Kristiyano bilang mga anak ng Diyos, asahan at maranasan mo ang bautismo ng banal na Espiritu Santo. Kapatid, dingin mo, asahan mo, isurrender mo, makipag-cooperate ka sa tabi mo muna ang mga iniisip mo, mga problema at mga pupuntahan. Ngayon, ito na yung moment mo. This is your day to receive the baptism of the Holy Spirit. Can we say amen? Kasi may plano ang Diyos. Lalo itong mga pandemya nangyayari, hindi natin kayang isurvive ito. Pag wala yung empowerment ng Holy Spirit, sobrang negatibo, maraming mga bad news. Pero pag ikaw ay empowered ng Holy Spirit, ang naririnig mo ay ang mga good news based on God's Word. Can we say amen? Amen? Kahit may chaos, kahit meron pong kaguluhan, katulad ng time ni Jeremiah, walang problema. Walang kapag-asa. Sira ang Jerusalem. Pero sabi pa rin ni Lord, "For I know the plans for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and future." Ibig sabihin, hindi tumitigil ang magandang plano ng Diyos sa atin pag tayo po ay empowered ng Holy Spirit. Can we say amen? Can we say amen? Kaya nga po, ilan po sa inyo ang gusto nyo magkaroon po, starting this day, na magkaroon po ng positibong resulta ang buhay mo? Ay ilan lang. Sino po rito ang gusto mong paglabas mo ng church, meron ng positibong mangyayari sa buhay mo? Magsabi ka ng amen. But, church, gusto ko lamang pong ipaalala, kaya minsan hindi po nangyayari ang plano ng Diyos sa buhay po natin pag tayo pa rin po ang may control sa ating mga buhay. Hindi ang Holy Spirit. Amen? Kaya nga, kapag pumapangit ang takbo ng buhay mo, ikaw ay may control niyan. Tama? Kasi desisyon natin eh. Yung dapat nagpapatawad ka, hindi ka makapagpatawad. Yung dapat
ang iniisip mo yung mga bagay na patungkol sa kaharian ng Diyos, hindi mo magawa dahil ikaw yun, pag flesh po yun. At marami pa. Pero, sabi nga, kapag gumaganda ang takbo ng buhay mo, gumaganda ang relationship mo sa iyong mga mahal sa buhay, people around you, meaning, kumikilos ang banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Can we say amen? Can we say amen? Amen? Kaya tanungin mo ang katabi mo. Sige, tanungin mo, kawayan mo lang ha, at saka doon sa nakikinig. Ilan na bang percent ilan ang percent ang control ng Holy Spirit sa buhay mo? Amen? Take full control ba siya? Baka 10% lang? Amen? Kaya nga, ulitin ko ulit, no? Ito lang kasi yung pwede kong insight. Sabi mo yung, gusto mong bumait pero di mo magawa. Gusto mong bumait pero di mo magawa. Yeah, break it down, yo. Kasi ikaw yun. Amen? Pero pag Holy Spirit, yan ay nagyaya. Tol, inom ka muna. Ay, hindi na. Kasi, nagsiserve na ako kay Lord. Amen? Yung busog-busog mong pamindot. Na alam mong malulungkot ang Diyos. Pero dahil empowered ka ng Holy Spirit, hindi mo na ginagawa. At sa mga estudyante, yung dating usual na ginagawa mo, nagkokopya ka ngayon, ayaw mo na mangopya kasi empowered ka na ng Holy Spirit. Can we say amen? Amen? Kaya nga, life not controlled by the Holy Spirit, life not controlled by the Holy Spirit, ano po yun? First, boring. Naboboring ka na sa buhay na ito. Di ba? Parang wala nang purpose. Kasi ikaw lang yun. Napapagod tayo. Amen? And next, ano po ang kasunod po na pag hindi control ng banal na Espiritu Santo ang buhay mo, redundant. Paulit-ulit. Dati mo nang ginawa, sabi mo, lalo na, pag ito na, papasok na naman ang New Year, may New Year's resolution ka, January, February. Minsan, January pa nga lang, may problema na, bumalik na naman sa dati. Amen? Or even yung paglilingkod mo sa Lord, parang usual na lang, wala nang unusual. Kasi walang galaw ang banal na Espiritu Santo. Then third, Kuya Emil, ang sabi po dyan, barrenness. Pag walang galaw ang banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay, hindi na tayo namumunga. Hindi na tayo nakakapag-invite. Hindi ka na nakakapag-share ng magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay. Sentro na lang doon sa problema. Wala na nga pong bunga. Kasi sa totoo lang po, ito po yung purpose natin, maging mabunga ang buhay Kristiyano po natin. Kasi maraming tao po ang mapapahamak pag hindi tayo nagpagamit sa Panginoon. Hindi nila narinig yung testimony mo, yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. And number 4, ang sabi diyan, no signs of life. Walang buhay. Dry. Dry ang career, dry ang business, dry yung mga dreams sa ministry, and even yung ating pong journey, nadadry po tayo. Amen? Kaya nga po, no signs of life. Kaya nga po, maraming tao, ang akala nila when they acquired so much wealth in this world, magiging masaya silang tunay. Kasi yan po ang galawan ng mundo. Kung marami kang laman na pera sa bank account, hindi po masama yun. Amen? At yung meron kang mga magagandang material na bahay, hindi rin po masama yun. At marami pang material na bagay. Pero to the point, mga kapatid, pag wala ang galaw ng banal na Espiritu Santo sa buhay po natin, may kulang. May kulang at yun po ay ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga po, hindi po makukumpleto yung buhay po natin. Wala tayong peace, wala po tayong joy. Puro, short term.
Pero pag gumagalaw po ang banal na Espiritu Santo, kahit may problema ka, kahit hindi ka nasa mansyon, meron kang peace. Meron kang rest. Meron kang contentment at nagagawa mo pang, thank you, Lord. Nagagawa mo magpasalamat sa Panginoon. Hindi mo nakikita yung mga kulang, kundi yung sobra-sobrang biyaya ng Diyos ang iyong ipinagpapasalamat sa buhay. Can we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Kaya po, yan po, makita po natin yan. Yan po ay noong nakaraan po, isa pong military sa ating bansa, retired military, no? At siya po ay nag-pass away noong February 8, 2011. At alam na po natin ang kwento dyan. Meron siyang position, meron siyang possession, meron siyang power, pero nag-commit po siya ng suicide. Why? And I believe, wala pong galaw yung banal na Espiritu Santo. Amen? Hindi mo gagawin yung mga bagay na alam mo beyond your control kung may galaw ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Amen? Kaya nga po, maraming mayayaman, they feel emptiness dahil may kulang. Yun po yung banal na Espiritu Santo. At naintindihan po ba natin bakit ba talaga kailangan natin ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay? Because like what I've said, ang banal na Espiritu Santo, He is a person of comforter, helper, teacher, and advocate. He's our lawyer. Amen? Yan po ang ginagawa sa atin ng banal na Espiritu Santo. At bakit po tayo binigyan po ng kailangan natin yung empowerment, galaw ng banal na Espiritu Santo sa buhay po natin, at para mag-ignite ito sa atin, araw-araw, sa pang-araw-araw nating buhay, because He inspires us. Ini-inspire niya po tayo. Amen? Kaya nga po, sabi po dyan sa Genesis chapter 2, verse 7, Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Bago po ginawa ang tao, si Adan, hiningahan ng Lord. That's the Spirit of God. Kaya yung flesh, galing sa ash. Tsaka itong flesh na to, tandaan po natin, babalik yan sa ground. Ang kailangan nung tinitingnan po natin, yung spirit o yung soul po natin. Babalik din po ito sa lupa. Kaya dapat, humuhugot tayo ng inspirasyon sa banal na Espiritu Santo. Amen? And the agent of the Holy inspiration is none other than the Holy Spirit who breathes life to us. We all breathe air and we all need to survive. Kasi nga, pagka hindi po tayo ni-inspire, hinahayaan nating i-inspire ng banal na Espiritu Santo, at ang mga bagay-bagay lang, mga tao, maybe, perhaps sila nag-i-inspire sa atin. Kapatid, mapapagod lang po tayo. Pero pagka sa Holy Spirit ka, kumukuha ng inspirasyon mo, araw-araw para matapos mo. Yung bawat araw sa buhay mo, kapatid, mapapalakas ka ng ating Panginoon. Can we say amen? Mapapalakas ka ng ating Panginoon. Amen? And breath of life means divine ignition of life. At kaya sabi nga po ni Jesus dyan sa John chapter 20, verse 22, And with that He breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. Tanggapin nyo ang banal na Espiritu Santo. Alam nyo po, pag tinatanggap mo yun, may apoy. Nag-aapoy ka. Na gustong-gusto mong maranasan ang presence ng Lord. Gustong-gusto mong maglingkod sa Lord. At gustong-gusto mo yung mga spiritual na bagay. Kaya nga po, ang ignition point sa buhay po natin ng Holy Spirit. At sabi nga, yung pag-upgrade, available yan. Araw-araw, hindi kakapusin si Lord, humingi ka lang. Kasi sa totoo lang po, sa maraming problema ang kinakaharap natin sa buhay, diba kahit ikaw ay puspos ngayon, mamaya lang o bukas, I'm not giving you negative thoughts, na-exhaust tayo. Ang gagawin mo lang, kapatid, pray and ask again to empower you.
sobra-sobra ang kapangyarihan ng Diyos para punuin ka. Can we say amen? Kaya nga po, inspiration is a wonderful thing. Katulad po nitong picture na to. Ayan po ay isang coach. Diba po, ang coach sa basketball, kahit sabi nga yung team mo ay parang hindi mananalo, pero ang coach, hindi siya nanghihina. Kahit kalahati na yung lamang sa'yo ng kalahati yung kabilang team, sasabihin pa rin ng coach ay positibo, mananalo tayo, mananalo. Ganon din po ang galaw ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Amen? Kino-coach niya po tayo na maging victorious po ang takbo ng buhay natin. Marami ka mang pinagdadaanan, iko-coach ka niya, iko-coach niya ako, i-inspire ka niya na siya ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Can we say amen? Siya ang magbibigay sa iyo ng positibong resulta sa buhay mo. Amen? Kung meron kang mga struggle, katulad dito mga bagay nito, for example, naninigal, siya ang magbibigay sa iyo ng power para lumaya ka dyan. Can we say amen? Kasi sabi ng Bible, know you not, you are the temple of the Holy Spirit. Nananahan po ang banal na Espiritu Santo sa atin. Amen? Kaya nga po bukod dyan, gusto pa ng Holy Spirit na ikaw ay gawin niyang witness. Witness sa mga magagandang bagay na ginawa ng Lord sa buhay mo. Amen? Kaya sabi, and we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Witness. Ano ba ang witness? Pakiclick kuya. Ang witness ay tells what he knows. Ikukwento mo lang na dati, ito yung buhay mo na wala ang Diyos at wala si Kristo sa buhay mo, magulo. Pero nung tinanggap mo si Jesus dahil kinunbik ka ng Holy Spirit, inayos niya yung magulong buhay mo. That's powerful. Amen? And number 2, sabi nga, shares what he has experienced. And number 3, remains loyal to the end. Loyal. Hindi mo lalagyan ng space na lumayo ka pa sa Panginoon. Dahil maganda na ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo. Hindi perfect, pero inaayos niya, binabago niya araw-araw. Can we say amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, pag may nagtanong kung ikaw ay, kung ano ang Christian, ano ba ang pagiging Kristiyano o pagiging born again? Kapatid, pag ikaw ay empowered ng Holy Spirit, wag mo lang ikwento, kundi ipakita mo ang resulta sa buhay mo. Can we say amen? Amen? Kaya nga po, we are given the bread of life, God uses for His results. Kasi si Lord, gusto niya po, merong resulta. Yung pagkakatanggap natin kay Jesus, may purpose, hindi lang para sa atin. Amen? And life inspired by the Holy Spirit, kuya, by the Holy Spirit, confirm us that we belong to God, that you are a children of God. Hindi ka na slaves. Ikaw ay anak na ng Diyos. Biruin niyo yun. Dati dahil sa kasalanan, ang layo natin, sira yung relationship natin kay Lord. Pero nung time na tinanggap mo si Jesus or tatanggapin mo ngayong umaga, kapatid, yung dating malayo na distansya, sirang relationship sa Lord, aayusin niya ng Panginoon at i-confirm sa iyo ng Holy Spirit yung dati mo, original mong kalalagayan na sinira ng kaaway at ng kasalanan na ikaw ay anak ng Diyos at sobra-sobra ang pagmamahal niya sa iyo. Can we say amen? Being a child of God, entitled ka na. No? Meron ka ng security nararanasan. Meron ka ng freedom. At meron ka pang mga mana. Yung kasama dyan, yung makapunta ka sa langit at ang iyong mga mahal sa buhay. Entitled na po tayo. Amen? And number 2, sabi nga, pag inignite ka ng Holy Spirit, inayaan mo siyang kumain, tuturuan ka ng banal na Espiritu Santo. He teaches you. Sabi po dyan, but the advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you everything I have said to you. Kaya nga po, ang advocate po, no? Sa Greek,
Parakletos. So meaning po, ito po ay nitinranslate po na helper. Amen? Or sa mas ano pa ho, sa didig pa po natin yung advocate na meaning, yan po ang trabaho ng Holy Spirit. Siya po yung ating legal counsel. Abogado mo. Ibig sabihin, abogado natin siya na kapag kinokondem tayo ng kaaway. Na parang ay, hindi ka naman na magbabago. Naku, wala ka ng kapag-asa. Pero dahil tinanggap mo si Jesus, tuturuan ka ngayon ng Holy Spirit, iba na ang kalalagayan mo. Hindi ka na dyan sa madilim na buhay, kundi dito ka na sa liwanag. The old has gone, the new has come. Ikaw ay bagong nilalang na. Ikaw ay anak na ng Diyos. Can we say amen? Kaya ma-overcome mo yung mga addiction na yan, mga problemang yan, tatapusin yan dahil pwede ka nang tumawag sa ating Diyos Ama na Abba, Father, Daddy. Can we say amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya lastly, sabi po rito, ayan po, number 3 na tayo. Ang sabi po dyan, He influenced you. I-influence siya ang kanya. Sabi kasi po dyan sa Ephesians 5:18, do not get drunk on wine, which leads you to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Sa Tagalog, huwag kayong maglalasing. Pag sinabi mo maglalasing, hindi lamang sa alcohol, pati sa drugs, o kaya maglalasing sa tagumpay ng buhay. Huwag kang malalasing doon. Amen. Na walang hindi kasama si Lord. Sapagkat, sabi ni Paul, mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya nga po, ang sabi, your choice, pakiclick kuya, your choice of influence affects your walk. Kung ano ang nakakapag-influensya sa iyo, kung ang mundong ito, yun ang tatakbuhin ng buhay mo. Amen? Yun yung lalakaran mo. Na-influensyan pati isip mo. Kaya nga sabi ng Bible, kailangan ma-renew, ma-transform ang isip natin. Magbago tayo ng kaisipan para maging tama po ang lakad po natin. Amen? Take care of what influences your work. Hindi aksidenteng naririnig mo ang mensaheng ito kasi gusto po ng banal na Espiritu Santo, siya ang mag-influence ng buhay mo at buhay ko at yung lakad natin. Amen? And number 2, sabi po dyan, your use of time. Saan mo ba ginagamit yung time mo? Kapatid, hindi ho masamang magtrabaho. Pero pag yan ay sobrang ginamit mo, na hindi na involve ang Lord, at hindi na rin involve yung purpose ni Lord sa buhay mo, I will tell to you, brothers and sisters, hinto ka muna saglit. Take a pause. Because when you acknowledge Jesus, the Lord of your Savior, bawat area ng buhay mo, siya ang Diyos, siya ang hari. Wala tayong pagmamay-ari dito. And even the time He has given to us, kay Lord yan. Dapat ibinibigay po natin yung the best na time sa ating Panginoon. Can we say amen? Kasi kaya tayo nag-exist dito, nag-invest siya ng quality time. We are fearfully, wonderfully made by the Lord. Yung buong ingat ka niya, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nag-invest siya ng time, tinitingnan niya kung kamusta ka na roon. Hanggang lumabas ka, nag-i-invest siya ng time hanggang ngayon. Hindi ka pinagsasawa ang mahalin ng Panginoon. Let me say amen. Your choice of influence affects your understanding. What is the will of the Lord? Kailangan hayaan mo ma-influensyahan ka ng Lord na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo.
Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Can we say amen? Amen? Huwag nating hayaang ma-impluensyahan tayo ng mundo. Mabibiting ka lang, kapatid. Ang i-offer sa'yo ng mundo, laging bitin. Pero ang i-offer sa'yo ng Holy Spirit, buhay na kaiga-igaya, buhay na masasatisfy ka, buhay na makulay dahil kay Kristo. Can we say amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And today, kapatid, the Holy Spirit wants to influence you about the character of God in our life. Gusto ng Holy Spirit, ma-influensyahan ka na maging kawangis natin si Kristo. Ano ba meron kay Lord? Humble. Ano ba siyang inaano ni Jesus? Laging mag-glorify ang Diyos sa buhay niya. And the Holy Spirit want to influence us to reproduce the culture of heaven. Heaven in our life. Ano ba ang kultura sa langit? Sa langit, wala nang samaan ang loob. Sa langit, nagmamahala ng mga tao. Ayun ang gusto ng Holy Spirit, ma-influensyahan tayo kung ano ang langit dumating sa buhay natin. Kung ano yung meron doon. And the Holy Spirit want to influence us what is the values in the kingdom of heaven. Ano ba yung values doon? Inuuna si Lord. Pinapahalagahan yung King. Gusto ng Holy Spirit influensyahan tayo. That we need to value kung ano ang pinapahalagahan sa langit. Can we say amen? And today, church, ready ka na ba? Ready ka na bang ipagkatiwala ang buong buhay mo? Ready ka na bang gusto mo ang Holy Spirit ang kumontrol sa buhay mo? Magsabi ka ng amen. Kapatid, ang gagawin mo lang, hihingi ka at tatanggap ka sa Panginoon. Sige po, tayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. And I will close on this verse. As you ask the Holy Spirit to empower you, to ignite that fire, kung matagal ka ng Kristiyano na para bang nanlalamig na, hindi mo na maramdaman yung full control sa buhay mo ng banal na Espiritu Santo. Kapatid, you need to offer your hearts. Maybe your heart has been hardened, tumigas sa maraming pagsubok sa buhay, pero sa umagang ito, sabi po dyan sa Ezekiel chapter 36, verses 26 up to 27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Tatagalin ni Lord ang puso mong matigas dahil sa mga circumstances sa buhay. At ang sabi po ng Lord, ang pangako niya, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Kapatid, yung puso mo na yan, handang palitan ng Diyos. Humingi ka lang, pusong malambot. Pusong lalagyan niya ng espiritu niya, nang sa gayon, masusunod mo ang bawat ipinapagawa niya sa atin sa tulong ng banal na Espiritu Santo. And the Holy Spirit wants to influence you. The Holy Spirit wants to teach us. And the Holy Spirit wants to inspire us. Amen? Sige po, just close your eyes. Hallelujah. Sa tabi mo ang mga bagay na iniisip mo. Hallelujah. Just focus to Him. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you.
I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, the Holy Spirit is ready to empower you. If you are that person, could you kindly raise those hands before the Lord? Kung gusto mong i-turn over na yung control ng buhay mo sa banal na Espiritu Santo, ito na yung pagkakataong you need to cooperate, you need to surrender everything to the Lord. Sige po, manalangin ka sa Panginoon. Hallelujah. Repent. Hallelujah. Hallelujah. Whatever the things na nakikita mong humahad lang para hindi makakilos at mag-take full control ng Holy Spirit sa buhay mo, just ask to the Lord, ask your divine forgiveness. Hallelujah. Hallelujah. He is listening to you. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, we thank you. Your grace is enough to your people, O God. Lord, maraming salamat sa sobrang biyaya at pag-ibig mo sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon. You have reminded your people, O God. Lord, walang maliit at malaking kasalanan na hindi mo kayang patawarin. And I pray, Lord, right now, Lord, reveal to them, O God, about the power of your blood, O God. Ang kapangyarihan ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang maglilinis, ang siyang maglilinis ng bawat kasalanang nagawa po namin. At maraming salamat, Panginoon. Tinatanggap po ng iyong mga anak, and even each one of us, ang kompletong kapatawaran. And today, O God, as you cleanse their hearts, their minds, their whole being, O God, they are ready to receive that power. Kapatid, humingi ka ngayon sa Panginoon. Hallelujah. Just offer your hearts to the Lord. Hallelujah. Lord, in the name of Jesus, your people is offering their hearts to you. Remove the heart of stone, O God. Lord, replace it with a heart of flesh. And you said in your word that you will put your spirit. You will put your spirit in their hearts. Nang sa gayon, masunod namin ng kalooban mo.
masunod namin ang lahat ng mga bagay na ipinapagawa mo sa tulong at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. And for the last time, could you raise those hands? Hallelujah. Taas mo ang kamay mo, kapatid. Hallelujah. And today, the Lord wants to release that power, and the Lord wants to ignite that fire in your hearts. Hallelujah. Are you ready to receive that fire? Hallelujah. Holy Spirit, receive it right now. Receive it. Oh, hallelujah. Receive that empowerment. Hallelujah. Freely given. Freely receive. 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 Hallelujah. 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 Set your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God, for this wonderful day, Panginoon, that you have encountered us in this place, O Lord. As we honor you, Panginoon, with our tithes and offering, Panginoon, we thank you for providing for everything that we need. And we believe, Panginoon, that as we give this, Panginoon, to you, you will bless your people, Panginoon, with so much abundance, O God. Inilalagay po namin sa iyong kamay, Panginoon, ang aming mga hanap buhay at ang aming mga trabaho. And even, Panginoon, maraming salamat for allowing your Holy Spirit to inspire, to teach, Panginoon, and to influence our lives, Panginoon, to walk in your will. Thank you, God. We honor your name. We bless you. We glorify you. We pray in Jesus' name. Amen and amen. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.